Great morning po sa ating lahat. Pakibati po muna yung mga katabi pakasabi na great morning. Great morning. Ayan, yung iting na great morning. Diba? Kasi great ang morning na paganda ng umaga nito ang kalawag sa atin ng Panginoon. Marapat na para siya'y purihin, sampahin at nakilanin. Tunay nga napakabuti ang Diyos. Sarap na purihin, sampahin at nakilanin ang ating Panginoon. Sa umaga nito, patuloy po tayo sa ating pakikinig ng mensahe ng Panginoon. We are still in our series of the year, which is Level Up. At ngayong buwan na to ay pinapapatuloy pa rin natin ang series natin tungkol sa level up in our purpose. Sa buwan na to ay nais ng Panginoon na ipaalala sa atin na tayo ay pinili, tinawag niya, tayo ay nilikha niya. We are made to worship. And we are made to love and to give God. Pinaalala sa atin ng Panginoon ang bagay na yan. So, umaga nito, muli ko iniyan ang bawat isa na ilabas sa kanilang mga Biblia. Ating ideklara ang buong pananampalataya, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Together, let us lift our Bible and declare it with all our faith. This is my Bible. This is God speaking to me. I am who it says I am. I can do what it says I can do. I can have what it says I can have. So, I open my heart today to hear God speak the word that will change my life forever. Sa oras na ito, buksan natin ang Biblia. Let's open our Bible in Matthew chapter 5, verses 13 to 14. Again, Matthew chapter 5, verses 13 to 14. Sinabi po ito. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Let us bow down our heads and let us pray. Our dearest loving Father, we praise you, we honor you, and we glorify your holy name, Lord. And truly, you are amazing, God. You are our King, our Lord, our Savior, our King Jesus. Ngayong umaga nito, Panginoon, patuloy ka nawang mag-usap sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Paalala po, Panginoon, bakit po kami tinawag, pinilit, Panginoon. Lead us to our purpose and to our destiny. And I pray in Jesus that it is your word will be completed to every mind and every heart. That your word be light and your two-edged sword. That would strike our heart, Lord, that would remind us, Lord. Bakit mo kami dinala, bakit mo kami pinili, bakit mo kami, Panginoon, dinala na maglingkod sa iyo. At bakit hanggang ngayon kami nakubuhay. Salamat, Diyos, sa mensahe ngayon. At dalangin namin, Panginoon, at aming kalooban mo lang ang magalang ngayon. Sa iyo lamang natin yung pinagkakatiwala, lahat sa iyo lamang natin ang pagpulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganyan po tayo kaupo. Muli isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Thank God for our good weather ngayong umaga. Have a wonderful weather na hindi napakainit at hindi rin maulan. Kaya
Naway sa comfort na binigay ng Lord sa atin, it will give us comfort to listen more to His message to us. Nakaraan ay pinag-usapan na po natin kung ano po ang purpose ng Panginoon sa atin. Diba? Pinakita ng Panginoon bakit niya tayo pinawag, bakit niya tayo pinili. We are created through His image and likeness. And we are created fearfully and wonderfully. Pinalala ng Panginoon na hindi ka aksidente nagawa sa mundong ito. Maaaring sinasabi ng mga magulang mo na aksidente lang ang pagkagawa sa iyo. But remember this, the process of making you is not an accident. It will always be intentional. Hindi yung tipong nadapa lang, natisod, nagburong ng tiyan sa iyong mamaliit na siya inanano. The process of making it, it's really intentional. Kaya nga, kinlalo ka, hindi lamang ng magulang mo, kundi ang Panginoon. Kaya sa oras na ito, ay mauunawaan natin, ano nga ba ang purpose natin sa mundo na ito? So the message of the Lord for us found in Matthew chapter 5 verses 13 to 16 is about purpose is meant to impact others. Ang ating purpose sa mundong ito ay hindi lamang para lang mabuhay sa mundong ito, magpayaman, magpaganda, magpasexy, magpapayat, o kung ano-ano man. The purpose why we are still alive up to this day is to impact others. Kaya po tayo buhay pa hanggang ngayon. Bakit hanggang ngayon sa kabila na ang daming unos, ang daming problema, iba't ibang trahedya na ang dumating, natural man or man-made. Pero hanggang ngayon, tumatayo ka pa rin at buhay na buhay. Kaya, sa umaga nito, pinaalala sa atin ng Panginoon that bawat isa sa everyone wants to live with a purpose. But purpose becomes meaningful only when impact others. Nagiging meaningful lang yung buhay natin kung meron tayong naging impact sa ibang tao. Diba? Minsan, kailan mo na nalaman na may impact ka na sa ibang tao? If your people around you appreciate you or affirm you, but usually, alam niyo ang pinakamasakit? Saka mo lang malalaman na may impact ka pala sa tao, sa komunidad, pagpatay ka na. Diba? Kasi bakit? Ano yung portion sa pagpatay kapag meron ng eulogy? Alam niyo po ba yun? Na ito si tarpulanan, napakabalik ka naman ito, tinulungan niya ako, nung panahon na namin lang. Hindi niya na narinig. Kaya nga, mas maganda we practice it to appreciate, to affirm one another. Huwag naman yung sa libingan na hindi man lang narinig ng tao, akala, di ba, na wala silang naging impact sa buhay ng ibang tao. And let's practice it. Kung birthday, kung, mga special na araw, instead na batiin mo lang siya, why would you appreciate the person? Ano bang nag-impact sa'yo ng tao yan? So that person know na meron siyang purpose, meron siyang impact sa buhay ng bawat isa. Jesus teaches that our lives are not meant to be hidden or self-serving, but it should be influential. Like the salt and light to the world. Mahalaga ba ang asin at ang ilaw? Mahalaga ba sa buhay natin? Dahil gaano pa kasarap ng putahe sa paningin natin. Pag walang lasa, kahit ano pa yan, apretada, mechado, adobo, ano pa yung paborito, usually humba, beef steak, sarap-sarap, parang nakatakam ka na. Pero pag tingin mo, walang lasa. Yan papakamukhamon. Diba, murag useless na siya sa iyo. Sayang, lamig ba yung kontak siya, no? Pero walay lasa. Lamig siya, pero walay lasa. Nindong punta, lamig punta, excited punta ka, pero walay lasa. Inanak na importante ang asin. Same thing with our life. Being a salt of this world, we are very important. Our purpose is not just to exist, but to influence, to preserve, to
to shine and to bring glory to God through how we live. Kaya question po sa atin ngayong umaga, how is your purpose impacting others? Paano ang purpose mo nakaka-impact sa ibang tao? Bago natin pagbulay-bulayan yung science ng Panginoon sa atin, ay hindi muna natin kung ano po ang background and context ng binasa natin sa Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16, it is a part of the sermon sa the Mount. Ito po yung mababasa natin sa verses 5 to 7. Makikita natin where Jesus teaches about the character and mission of His followers. Sa Matthew chapter 5, ang pinakakilala pong itinuro ng Panginoon dito ay yung tinatawag na the Beatitudes. Diba? Blessed are those who are peacemaker. Blessed, yun yung mababasa ninyo doon sa Matthew chapter 5, yung the Beatitudes niya. Ito po yung mga karakter ng isang tunay na lingkod ng Panginoon. Dito pinakita naman, pinagsan niya yung Beatitudes sa verses 1 to 12, describing the inner quality of a true disciple through humility, mercy, purity, and peacemaking. Inisa-isa ng Panginoon yan sa Beatitudes. Mabasa mo yan sa verse 2 hanggang 12. Doon mo makikita kung ano nga ba ang dapat na pag-uugali ng isang disipulo ng Panginoon. Okay? Now, in verse 13 to 16, Jesus moved from character to influence. From Beatitudes, blessed are those peacemaker, blessed are those who mourn, blessed are those mild. From that certain verses, the Lord proceeded to influence. And that shows that genuine discipleship naturally affects the world around them. From you, galing sa'yo, ngayon ay magdidisipulo ka naman ng ibang tao. That's why you impact to other people. Kaya inihalin po ng Panginoong Jesus ang dapat natin gawin para mag-impact sa ibang tao ay maging asin at maging ilaw. The Beatitudes describe who we are, and the verses 13 to 16 describe what we do because of who we are. Paano tayo mamumuhay? Dahil ano na tayo? Binabago tayo, binago na tayo ng Panginoon. Paano na tayo ngayon mamumuhay para sa ibang tao? Jesus used two very simple. Dalawang simbolo ginamit niya, ang asin at ang ilaw. Bakit nga ba ginamit ng Panginoon sa marami-raming simbolo sa mundong ito? Ba't di na ginamit ang araw? Ba't di na ginamit ang pampalasa? Kasi maraming pampalasa, di ba? Andyan yung paminta, sa yun, may mga sosyal na may mga cayenne pepper, may thyme, may oregano, di ba? Pampalasa ang lahat ng yan. Pero kahit punuin mo ng pampalasa, pag wala ang asin, wala pa rin lasa. Diba? Kaya doon makikita natin gaano mahalaga ang pagiging asin at pagiging ilaw. To illustrate how believers should live in a decaying and dark world, these metaphors speaks of purpose, influence, and being a witness. Now, the answer to the question, how is your purpose impacting others? Paano nga ba yung purpose natin nakaka-impact sa ibang tao? Una, your purpose preserve and adds value. Ang purpose natin ang nagpa-preserve. Tulad ng pagpe-preserve ng asin. Noong unang panahon na wala pang ref, ano ang ginagawa ng mga sinaunang tao para ma-preserve ang karne, ang isda? Papalutin nila ng asin niya, yung iba kay nililibig nila sa banga na puno ng asin. Ang iba naman ay pupunoy ng asin, ibababad and then isangat na hanggang sa mag-dry yan. Ang iba pinapausukan, pero kailangan nakabalutin muna yan ng asin.
Para na-preserve at hindi yan masira o mahulog. Ganun po ang purpose ng isang asin. And the Lord reminds us that our purpose in life preserves and adds value to my soul. Kaya nga sinabi niya sa verse 13, you are the salt of the earth. Yan ang binigyan linaw ng Panginoon na tayo ay asin ng mundong ito. In ancient time, salt was used to two main purpose. Dalawa po ang purpose noon. Bakit po may asin? Una, ang asin ay ginagamit for preservation. To prevent decay in food para hindi masira. Sabi ko nga, noong unang panahon, wala pang refrigerator. Wala pang canned goods noon. Wala pang, any preservative na gagamitin. Kasi ngayon, marami ng pamamaraan, tinuturo na yung iba, may ina-add na sila para mas matagal ang shelf life. Yung mga sardinas, yung mga frozen goods, may mga preservative na sila nilalagay. But noon, ang ginagamit lang talaga in ancient time ay ang asin lamang. Yun lang ang tanging ginagamit. At pangalawa, ang purpose ng asin ay para sa flavor. To make food taste better. Para mas masarap. Diba? Nakadepende lang yan kung gusto mo maalat masyado, damihan mo ang tinta. Kung gusto mong tama-tama lang ng panlasa, tama-tama lang ang ilalagay mo. Kaya napakahalaga po ng asin, hindi lang sa panahon natin ngayon, even in ancient times. Asin or salt is very precious. Para siyang kayamanan noon. Ano pa yan siya? Binibenta yan noon. Mahal ang value ng asin noon. Karon barato-barato na lang sa atong panahon karon. Kasi nadali na lang mag-produce. But during their time, ay tinitrade ang asin. Ganon kahalaga po ang asin during their time. Now, Jesus calls His disciples or followers the salt of the earth. Ano pong ibig sabihin yun? Ang meaning po ay ang buhay ng bawat follower o disciple ng Panginoon should preserve goodness and add spiritual flavor wherever we go. Kahit saan ka man mapunta, kahit saan ka man maihalo, makikita ang pagiging asin mo sa ibang tao. Na-preserve ang pagiging na-preserve ang goodness and spiritual flavor. Ibig sabihin po nun, na kahit gaano kasama ang nasa paligid mo, ang kabutihan na nakikita tayo sa iyo. Kahit masama na ang ginagawa sa iyo, ibinabalik mo pa rin ang kabutihan sa iyo. Alam niyo po, napakahirap pong gawin itong bagay na ito. Pero, dahil ito ang tawag sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga tagasunod at disipulo. Tayo po ba ay tagasunod ng Kristo? Amen. Disipulo ka na ba ni Kristo? Talagin mo na yung katabi mo, disipulo ka na ba ni Kristo? Disipulo ka na ba ni Kristo? Dahil kung disipulo ka na ni Kristo, ang dapat nakikita sa iyo ay si Kristo. Kung may mga taong inaapi ka, pinagsasabihan ka ng hindi maganda, ginawan ka ng hindi maganda, paano ka magre-react sa kanila? There are people who are judgmental. Lalo na sa panahon ngayon, ang dali na lang magkundina ng isang tao. May isang magawa ka lang mali na i-post ka sa social media, wala na. Ang dami nang sasaksak sa iyo. Kaya kahit hindi nila alam ang buong kwento, maraming sasaksak sa iyo. Ganun po kapit ngayon. Bakit nawawala na ang pagiging asin? Alam niyo, pinakamasakit kahit sa loob ng simbahan na nangyayari ito. Ganun po katindi ang impact ng gossip. Kasi ang gossip ay tulad ng isang panlasang sila. Alam niyo po ba, di ba, kapag nakakain ka ng panis, ano mangyayari? Di ba? Masisira ang tiyan niyo. Ganun din po ang chismis, ang gossip. Para siyang pagkain panis na kapag nakakain
ang iba masisira ang kanilang shine. Dahil once naman ipinalaganap kang gossip, pag na-spread out yan, lahat ng mga tao nakarinig ng gossip na yun, ay iba na ang tingin doon sa tao yun. Kaya po, kailangan, pag meron pong nag-spread out ng mga bagay na hindi maganda, hindi na patunayan, kahit totoo pa, alam mong negatibo, ay huwag na po natin ipagkalata. Bilang mga followers ng Panginoon, pag may narinig kang pinag-uusapan ng kapwa mo, pagkarinig mo, patayin mo na agad. Ikaw na mismo magsasabi na hindi natin alam ang buong kwento, wala tayong karapatang manghusga. Kung kahit totoo pa man yan, hindi na dapat na pinag-akalat yan. Dapat pa makipagkalat ang ganyang kwento na nakakasira ng buhay ng isang tao. Alalahanin natin na bilang anak ni Kristo, kailangan tayo ang tagapuksa ng apoy, hindi tayo ang tagadagdag ng apoy. Kasi once na nag-agree ka, alam mo ba, si Tarpulana, ganito ba yung ugali niya? Pag sinabi mo, ay oo, naka-experience din ako ng ganyan sa kanya. So, imbis na pinatay mo ang apoy, anong ginawa mo? Isugnuran pa. And that would create more fire. Dahil may nalamang bago, yung nagkakalat ng bagay na hindi maganda, so mas nadagdagan pa. So ikakalat din na naman sa iba, uy, alam mo ba si Tarpulano, itong ginawa niya. Sabi rin ni Tarpulano, i-confirm na din, naka-experience din daw siya. So nag-doble na ngayon ang kwento. Kung yung pinasahan niya ay nagsabi rin na, ay, totoo, nakita ko din, napansin ko din sa kanya. So ngayon, ano nang nangyayari? Yung apoy, lumalaganap na ng whether we like it or not, sa panahon natin ngayon, nanonormalize na ang bagay na yan. Kaya bilang mga asin ng mundong ito, makita panawa sa atin ang goodness and spiritual flavor. Na kahit anong mangyari, totoo man o hindi, naranasan mo man, makaka-affirm ka na hindi maganda ang ugali na Tarpulano, patayin mo na agad. Exist nila dapat natin pag-usapan din, hayaan na lang natin siya. Ngayon, kung ganyan man talaga ang ugali niya, ipanalangin na lang natin na mabago ang buhay niya. There are times kahit kami ay napag-uusapan na ano na sa nangyayari sa gobyerno natin. May mga times talaga ikaw din mismo ay mararami mo talaga yung pinanakit ng iyong damdamin kasi lalo na ang daming nag-aalis. Napag-usapan nga namin nakaraan doon sa likod, sabi ko nga na talagang manalangin na talaga tayo. Kadalangin natin sa Panginoon. Lord, kung wala ka ng plano sa mga to, Lord, tama namin sila, Lord. Send judgment to these people. Pero Lord, kung may plano ka pa, please allow na magkaroon sila ng karanasan na experience na. Kasi hindi na namin sila kayang baguhin. Ikaw lang makakapagpabago sa amin. Kasi kung pag-uusapan lang natin siya na pag-uusapan tayo, church, pag-uusapan, masubok lang ako kasing-kasing. Kasi mag-wild na lang parang din, gagalagot na ka. Lalo na kung left and right na yung pinapakita na talagang may visible evidence na talagang may ginagawang hindi maganda. Pero patuloy nilang pinagtatakpan at ipinapasa nila ang mali sa isang tao. Yung bang ginagawa nilang walang alam ang mga tao. Pero in spite of those, walang magyapon tayo mahimik. Mag-work na tritalan, mag-wilga. Ang first word index, mag-wilga. O gani, nabutangan sila mga barricades sa ilang mga offices. Mga block sila. Mag-wilga ang mga tao. Pero mag-wilga tao sa may tabo. Kapag ba, mag-repent pa sila, iulit pa nila ang ilang magigawan. Talagyan pa tayo mahimik. What should we stand? How are we going to stand? As the salt and the light of this world, intensify our prayer. Prayer that will direct them, that the Lord will touch them. May encounter din nila ang Ginoo. Kaya kung si Paul sa una na mamamatay ng mga Kristiyano, in-encounter ng Lord, ibig sabihin may plano ang Lord din po.
And I fully believe kung may plano pa ang Lord sa kanila, kung may pag-asa pa, mag-change pa ang heart nila, hindi siya magmatigas katulad ng Pharaoh. Kaya alaw ng Lord na ma-encounter sila. Pero kung magmatigas sila katulad ng Pharaoh, ang Lord na mag-set ng judgment sa kanila. Naalala niyo yung binigyan pa ng ilang beses ni Moses, yung Pharaoh, ang sabi ng Lord, kapag hindi mo set free ang mga Israelites, magkakaroon ng plague. Binibigyan ka ng Lord. Kaya ngayon, hindi ba natin napapansin na para bang nasa tayo, panahon ni Moses? Nagkakaroon ng ibang sakuna. Bago lang nagkaroon ng lindol. Ngayon, matinding pagbaha. And I believe God allows this to happen to give chance sa mga walang panakataya ngayon pa sa iyo. To give chance sa mga walang panakailangan na sa iyo. Para bitawan nila yung kanilang mga idolo. Katulad ng pag-send out ng panahon ay pag binigyan, ilang beses pag binigyan ng Lord ng pag-asa ang Pharaoh. Hanggang sa huli, hindi pa rin, nagpatina. Kasi ang sabi ng Lord, sa description ng Lord, nagkaroon na siya ng kayo sa kanya. Nagkakaliyo na. Gahit na kayo. Experience ba mo na magkakaliyo? Lalo na yung nagubal na. Diba? Gahit na pinakayo, bisang tuslo ko naman, ipaya na mga, hindi mo ba yung mapin? Ganun ang nangyari. Na kung nagkakaliyo na ang ating gobyerno, ang Lord na lang talaga ang maggagawa ng talagang plano niya. Kung meron pa mang pag-asa, still manalangin tayo para sa kanila. Lord, kung tagaan pa rin mo sila chance na maminaw sila, let it be. Kung naamagin mga casualties, apit maging mga casualties. Kaya nga may mga buhay na nawawala. Dahil doon sa mga matinding pagbaha, paglindol, pero talagang buhay, and part yun sa consequence. And that's why we as the salt and the light of this world, our still response will be the will of God. Pag-angkot dyan ang mga lisod. Kaya sabi dito in Colossians 4 verse 6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Let your seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Yan ang paalala sa atin ng Panginoon. Let our conversation be full of grace. Seasoned with salt. Ibig sabihin, puno ng kabutihan. Ask wisdom to the Lord. How will you respond in this situation? Kung saan mga dapat mo gawa sa iyong kakay mo, mag-react ka, makapangita ka doon. Kasi ang mga tao, kahit anong gawin mong kabutihan, may ipupukol at ipupukol sa iyo. Kahit sabihin natin, ginagawa mo ito para sa kakabuti nila, para sa kanila, may ipupukol at ipupukol sila sa iyo. Pero alam nyo, sino ang sinusubok ng Lord sa pagkanyang bagay? Hindi sila, kundi ikaw. How will you respond if people blame you? People question you. Question your worth, question your ability and capability. Ano ka dapat magre-respond? Sa panahon mo ngayon, guys, kung ibahagi sa inyo, napakatindi ng sinusubok sa akin ni Lord. Because there are a lot of people question why I am in the higher position. Why I am in the position of superintendent agad. Number one, babae ako. Pangalawa, bata ako. Pangatlo, ano ba ang experience ko? There are a lot of people question me. Instead na sugurin ko sila at, ito ang aking mga natapos. Ay, wag na. Kasi mapupulan lang sila at
maghahanap lang sila ng Lord. Isa lang ang paninindigan ko, ang Diyos ang may lagay sa akin dito, ang Diyos din ang pahala sa akin. Anytime nakunin ako ng Lord, sabi niya, wala akong naghandong ani. Kaya sabi nga ni Lord, ay please, pastor, hindi rin nangarap. Sabi ko, wala dyan ko nangandoy. Nakaboy na mamuhay. Sa tinuod lang, alam niya ng ating mga elder. Kaya uban mag-ibig-big, ang ginako na sila ako sa ako pagpasaka. Ako galing na bata pa, gigapoy, how much more sila? Mag-isaka, hastang ulana, mag-ampo ka doon, tabangin niyo, diba sa mga slide? Nung huli namin akyat, talagang tinawanan na lang kasi paghakbang ko ng paa ko, hindi ko na magalaw kasi nanginginig na, doon, hindi ko na magalaw ang paa ko. Nagtatawanan na lang kami. Kasi nanginginig na ang mga paa namin. Salamat na lang, pinabangunan kami ng sukot ng mga tao kasi kung wala kaming sukot, baka pulutin kami dalawa ni Dudo sa mga na mga daus-dus na kasi ng beses ko yung muntik madulas. Si Madam, napagin siya yung problem. Isipin ang buhay na lang dyan ni Lord, survive pa, may aning paulit. Isa may ganahan na ganyan na, alamig na namang life, there is a city. Ha? Diba? Pwede naman kung magpupupupupul din. Wala ka tayo darohon din. Ha? Wala ka tayo sa kawan na bukid. Kana nakagdanan na to. Pataas. Who would dream to go to those places? Ha? If their position na kailangan ng option, pila na iswildoan eh. Diba? Pila na iswildoan eh. Nag-get na lang ako. Dapat assurance nito. Makaloan pa kung half million. Diba? Pwede pa ka makaloan, pero dili wala may half million. Pero million lang ang love mo. Diba? That's why if negative words will be thrown on you, do not defend yourself anymore. Let your works pakita mo kung paano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Doon nila makikita. Kaya pala pinili ng Lord ang tao nito. Kasi ganito ang pangalan. Let your speak. Let your God speaks for you. That's the things that I learned in this journey of my life. Ay mag-lisod mag-explain sa mga tao. Sarado na ako ng muna. They were blinded by the schemes and lies of the enemy in their life. Kung questionin ka nila dahil babae ka, dahil maliit ka, o ano mang atas mo sa buhay, let them. Just show them the love, the kindness that comes from the Lord. Ano ito? Soul only works when it touches the needs. Soul only works when it touches what needs preserving. So likewise, Christian must be engaged with the world to make an impact. Isolation prevents influence. Na sa kabila ng mga ipupukol sa iyo, never mong i-isolate ang sarili mo. Ipakita mo pa rin sa mga tao ang kabutihan at paano kumilos ang Diyos. Kasi ito, nagiging useful lang ang soul. Kasi, di ba isipin mo, meron bang tao na maglanlan o kasi? Nakita na ba po tao? Kamu ba in yourself, maglanlan ba mo kasi sa kamutsara? Pa? Gawin yung, popcorn. O gawin ng asin. Diba? Naabay yung tao ang kilala? Wala! Kailan lang ma-function ng soul ang purpose niya? Pag nagilagay siya sa mga putahe, diba? Sa pagkain sa kahit saan na kailangan siya, doon lang mag-serve ang purpose niya. Ganon din ang bawat isa sa atin. Hindi magsiserve ang purpose natin kung wala tayong gagawin. Hindi magsiserve ang purpose natin kung hindi tayo hindi natin ma-reach out yung mga tao na kailangan ng salita ng Panginoon. Kasi yun ang purpose ng tao sa atin. Our divine call is to preach the word of God in season or out of season. Ano nga ang
Tawag sa atin ng Panginoon. Ang pinakatawag natin sa atin ng Panginoon is to go and make disciples. That's our great commission. Maging pastor ka man o hindi, that's still part of your purpose. Yan ang reason at buhay ka ngayon. Hindi ka ilalagay ng Lord sa isang lugar para lang mag-isa. Kaya nga, di ba may kasabihan, no man is an island. Kasi hindi magsiserve ang purpose mo kung mag-isa ka lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-isa lang. Magkasama tayo. Magkasama tayo sa hirap at sa ginawa. Magtulungan tayo. Remember that soul preserved moral and spiritual truth where corruption exists. Sa kabila ng korupsyon na nangyayari sa panahon ngayon, mga kapatid, still ipakita natin na kahit ginagawa ng normal ng iba ang pagkurap, iniingatan pa rin natin hindi maging kurap. Sa panahon ngayon, normal na lang ang salitang Pilipino time. Alam niyo ba ang Pilipino time? Sa oras na 30 to 1 hour late. Ay, sorry, Filipino time. And we here, we will never promote Filipino time. We will always do God's time. We will never allow na masayang ang oras na inihanda mo para sa Panginoon. Do not apply Filipino time pag-abot din sa Ginoo. Kay corruption na even sa inyong job. Ay glory na kapag late pala tayo sa ating trabaho, nag-corrupt na ka kasi di ba bayad tayo sa per hour? Bayad na yung isang araw mo. Pag late kang dumating, nag-corrupt na kadaan na. Diba? Plus, sa'yo pa dyan ka mag-undertime pa dyan ka muli, perte na rin mo ka-corrupt ka na. Normal lang din sa mundo. Lahat gumagawa niyan. Sasabihin sa'yo, ay okay lang yan. Kahit sila boss mo, ganyan din ang ginagawa. Kahit sila mo, ganyan din ang ginagawa. Oo, sabihin na natin. Normal lang yan. Pero, followers natin ni Jesus. Disciple natin ni Jesus, tama? So, dili ang normal sa ilaha ang buhatan na to. Ang normal sa Ginoo ang buhatan na to. Bisag abnormal na para sa ilaha. Ba? People would tell you, ay, sip-sip naman yan, gusto yan mag-promote. Ay, kaya man yan, ginaganyan niya ang trabaho na kay pasip-sip sa boss. Kaya nga, ang iba, discourage na huwag na magpabida-bida. Kasi daw, mapapagod ka lang. Pero bilang Kristyano, kakayahan mo lang ba na magpalya ang trabaho kahit alam mo paano gawain? Kasi bakit huwag ka magpabida-bida? Kasi walang dagdag sahod yan. Oo, walang dagdag sahod ang bagay niya. Pero hindi ba masama o kabutihan na ginawa mo kung ano ang dapat at kung ano ang tama? Minsan nakakapagod ka lang, sa totoo lang nakakapagod. Pero lagi kong tinatatak sa isip ko pag ginagawa ko ang mga dapat. Sino ang gagawa nito kung sa akin binigay ng Lord kung kaalaman ng aking gawin ko? Mag-aantay pa ba ako ng iba? Para lang sabihin na, hindi ako mapagod. Kaya rin na nito dagdag sweldo at dagdag kita. At pera-pera na lang ba lahat ngayon? Wala na ba talaga ang act of kindness and act of love? Kaya mga kapatid, I would really encourage you, be the salt and the light wherever you are. Not just inside the church. Do not show your best inside the church. Show your best wherever you are. Kaya nga, sabi sa salita ng Panginoon, whatever you do, whether you drink or eat, ano sabi doon? Do it for the glory of God. Para gina sa kayamayahan sa Diyos. Kaya nga, ang sabi sa point number 2, your purpose shines and guides. Balikan mo lang natin yung sa akong copy. Sinabi ni Hal Gross. Ang sabi niya, when you live your life in alignment with a purpose that is centered on selflessly, adding value for others, opportunities become abundant and your life becomes fulfilled. Pag ginagawa po natin ang tama,
Kahit bago ka lang, kakasimula mo pa lang, may tiwala ng ibang tao sa'yo. Alam niyo, minsan nakakamiss ako, lalo na sa amin nag-aaral online. Nakikita lang talaga kami magkakaklase once or usually once a year. Magkikita kami magkakaklase isang beses sa isang taon, minsan twice yan. Ngayon sa aming masters, isang beses na kami nagkita. Nung nagkita-kita kami, kasi araw-araw tayo, twice a week kami nagkikita sa Zoom lang. Pero wala naman kami communication. Pag-answer lang kami, pagtanungin kami ng teacher, meron reporting, gano'n lang. Pero yung talagang magkwentuhan kami, walang nangyari gano'n. Nakakamiss ako, pag nakikita kami sa personal, magkikwentuhan na kami ng konti, magugulat na lang ako, magkukwento na sila ng buhay nila into person. Alam mo, sa'yo ko lang po i-share. Meron talagang nag-share sa akin ng buhay niya, na para sa akin, gulat na gulat ako, this is really critical. Yung experience niya, paano siya na sexual abuse, yung isa naman ay paano anak siya ng pastor, pero yung life niya ay taliwas. Sabi niya, ma'am, sa iyo, harap yung mga na-share. Kahit ako parang natakot na, hala, bakit? Ngayon lang tayo nakita, paano na lang pala kung masama akong tao? Wala pa lang wala nakita sa inyo, ha? So, ako lang pag-share sa inyo, ha? Diba? Why those people do these things? Dili lang isa kuha ka, dili ko special ka tao. But why they see God in us that we are trusted? I believe meron din mga tao mga ganyan sa inyo. Diba? Now, all people, sila sa iyo sila lalapit, hihingi ng advice, magpapapray. Of all people, bakit? Kasi nga, yung pagiging life mo, nakikita ng ibang tao. Yung mga lumalabas sa bibig mo is like a soul to them. Basta sabihin nila, pagkausap lang kita, magaan ang loob ko. Wala ka naman ginawa. Bakit? Because your words have power. Your words gives impact and encouragement to them. Pero ang lumalabas sa bibig mo ay puro mura, puro insulto, meron kayong gustong makipag-usap sa'yo? Ayaw ba ganahan mo ibugan ng mga tao na sige gawa sa bata ay sige na lang yawa? Diba? Kaya na nagiging expression na lang nila yung bagay na yan? Yung mga words na yan? Ganahan ba mo makipag-uban sa inana? Diba, dili ka mo gani, dili mo ganahan? How much more those people around us? People hear your words. There will be power in your magugulat kayo mga tao ay lalapit sa inyo, magkakatiwalaan kayo sa mga bagay. Hindi lang sa mga kwento nila sa buhay, but opportunity. Sometimes, magugulat ka na, bakit sa akin yung pinagkatiwala ito? Hindi ko makita trabaho. Because they see something within you. Kahit ikaw, hindi mo alam na nakikita pala ng tao sa'yo. Nakita nila kung paano ka mapagkatiwalaan. Nakita nila na marunong ka magtrabaho kahit walang makakita. Kaya nga sabi dito, opportunities become abundant and your life becomes fulfilled. Kaya mga kapatid, tayo magsawa ay makita ang pagiging life and soul sa ating buhay. Let's go to number 2. Point number 2, who shines and shines. In Matthew verse 14 to 15, sabi dito, you are the light of the world, a city on a hill that cannot be hid. Or ang gamit sa NIV, a town built on a hill that cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Diba, nakita ba kayo ng ilaw na gitakluban? Ilaw na gibutang sa ilalong sa katre? Diba, ang ilaw, ang ginagawa? Nilalagay talaga yan sa taas para makapagbigay liwanag sa paligid. Diba? Minsan nga, pag-ahawa ka pa sa flashlight or ang cellphone ang gamit mo, ang gagawin mo, diba? Sa taas mo ka nilagay, kita din ang flashlight na dali. Pagpa-flashlight na, ganyan lang, natago mo na para di makita. Diba? Talaga gusto mo maliwanagan lahat. And that's the impact of a light. Para ikita ng mga tao. Kaya kailangan ng ilaw para makakita ang mga tao. Sa purpose of the light. And sabi dito, ng Panginoon, you are the light of the world.
To reveal and to guide. Diba? Bakit to reveal? Kasi pag nagkakita, makikita mo, ang ganda pala ng paligid. Tulad ngayon, umaga, maliwanag, nakikita natin, ang ganda ng ating paligid, ang daming napakagandang, ano to, mga tanawin, may mga bulaklak, may pananim. Pero pag madilim to, nakikita mo ba yung ganda? Di ba hindi na? Kung gusto mo makita yung ganda yun, kailangan mo magpapailaw. Di ba? Lalo na kapag yung warm color, di ba, ang sarap sa mata, it gives comforts. Ganun po ang impact ng ilaw sa atin. Kaya nga, it reveals and guide. And guide, bakit nag-guide? Kasi pag may ilaw ka, sundan mo yun para makita mo. Alala ko noon, dyan pa ako nakatira sa Bitex, sa aming tahanan. May mga times sa umuwi gabi-gabi na wala nang ilaw. Sino po yung nakapunta sa amin, papasok ng gusto yan, at mahirap makita ang daan. Pero sa amin, hindi uso ang flashlight at wala pa kaming cellphone noon. Ang ginagawa namin, guide para makauwi kami ay ang moon. Paghalaga niya ang bulan, ipay ni kaayawan na dinitungod kay kayo mo, kundi na kami suga. Kaya yun lang yung susundan namin para makauwi kami, makita namin ang daan. Kasi pag walang ilaw, ang gagawin, kailangan yung paa namin ay marunong. I-step-step namin kasi baka malusot kami doon sa mga kanal o sa mga bangin. That's why light is our guide. Napakahalaga ng ilaw sa atin. Mahirap makakita. Nakaranas na po ba kayo lalo pa nag-blackout? Total darkness. Ano ang mararamdaman mo if there is total darkness? Diba? Kahit hindi ka takot, but there is something within you that gives fear. Wala namang nakakatakot. Bigla lang namang laro na yung total darkness talaga na wala kang makita. Then dahan-dahan para hindi ka mahinga. Sumisilip ang dibdib mo. That's the impact of darkness in our life. Sinasakal ka ng sinasakal. But if there's a light, kahit lang, na makita ka, nag-amanglas na ilaw, na mayayari, parang bigla ka nagkaroon pag, ay, salamat, ay, salamat, ito lang. Makita ko. Ito na lang ko. Diba? Nabigyan ka ng pag-asa, nakita ka lang ng maliit na iwanan. Ganon din po ang buhay ng mga tao kung walang Diyos. Para silang sinasakal, para silang hindi makahinga. Kasi bakit? Pulo ng problema, stress, depression, anxiety. Kasi puno na ng darkness na nakikita lang nila ang problem. Kaya nga napakalungkot na kung saan ay kami ang planning sa mga pet nung Wednesday, Thursday, and Friday. Dapat Friday na, early morning, makaka-uwi na kami. Pero hindi nagtuloy-tuloy yung aming meeting kasi kailangan mag-funeral bilang pastor natin doon. Bakit po mag-funeral service? Meron po silang membrong young people na nagbibigay. So young. 19 years old. And sabi pa nga ng mga kasama natin Pastor Paul, she is not the first. School nila, pangalawa na siyang ganun ang gumawa. At marami na rin sa kanila ang nagkaroon ng suicidal thoughts. Doon sa ating Pastor, I think this is the time for them to call a counselor. Kung pwede ay maka-offer ng church for counseling and for prayer. Kasi ganun ka-massive sa kanila. Mabigil lang sila gamay, ganun agad. Alam niyo, napakasipin lang ang ginamit ng young people. Ano lang, sa baging ng saging. Tapos, ganito lang kaibig daw, may kababa yung pinagbitayan na. Pero, hindi na siya talaga nabulan kasi madaling araw na ginawa yun, umaga na siya matagpuan. Malagig na. Napakahirap po ang buhay ng mga tao full of darkness. Kaya nga pinaalala sa atin ng Panginoon that we should be the light. Hindi po flashlight talaga ilahang hanap light. At makita sa atin ng kindness and goodness. Because the world is throwing stone. The world is throwing hate. Diba? Ang bilis mag-conti na ngayon sa cellphone. I-chat lang, i-comment lang. Sana mga din na yan. Ganun agad.
natin alam ang buong kwento. Nagkamali lang siya ng isang beses, gano'n na agad ang sasabihin. Pa? Kaya napakatindi na po. Kaya sabi na, it's in this world, ang pinakamadaling nagagawin to show kindness, pero hindi pa maipakita at magawa. Pa? Napakadali lang naman magpakita ng kabutihan, pero hindi na igawa mo. In this world full of darkness, hoping that each one of us will become alive. Pa? Maging ilaw sa bawat isa. Dito. In a dark world filled with confusion and sin, believers are called to shine the light of Christ so others can find truth and direction. Just as a city on a hill or a town on a hill, a lamp on a stand is visible to everyone, our faith must be public, not hidden. Pakilala natin si Kristo. Kahit panahon ngayon, hindi na gaano tinatanggap ng mga tao. Meron nga sa Amerika, I don't know ano specific place yun. Kasi kanina lang natin ni Pastor Lumina. I know, sa Singapore, yung mga kasya doon na lalangin, they have a loud cry. Loud, ano ba na? Kanang ampog, yung siguro ng desperation na nagsyagitanay na sila. Sa kanilang area lang din, ang nangyari, pinuntahan sila ng pulis at pinatigil. Alam po ba na? Ha? Gano'n na po katindi ang mundo ngayon. Marami na pong bansa na kung saan sa Nigeria. Ang mga simbahan po sa Nigeria ay sinusulog na. Ha? Meron yun na pinakita, nagsiservice sila, nagpapray ang pastor, nag-worship sila together, maririnig mo na binabato ang church. Pag-alis nila in that time, sinulog ang kanilang simbahan. Kaya na nag-service sila ulit, wala nang atip. Ang nangaiwan na lang itong mga, walls na lang. But still, they worship. O galing pinakasakit. Pero ako isang makitang video na in a certain place in China, pinadalhan, merong mga missionaries na nagbigay sa kanila ng Bible. Alam niyo po ba yung nakakaiyak doon? Kasi sa unang pagkakataon, nakahawak sila ng Biblia. And alam niyo po ba yung, akala mo yung nakahawak sila ng very precious things na mahal, yung paghawak talaga nila, yakap, kinakalikan nila, tapos umiiyak sila kasi first time pa rin ang makahawak ng Bible. Ito din mga igsoon. Hindi ba bawal magdala ng Bible? Do we still honor the Word of God that we are holding? Is this a precious thing to us? Pa? Excited pa ba tagunitan ng Bible? Napa ba na yung excitement? Diba? Naiubig ang Lord, salamat din sa pagpulong. Pa? Mabalaka ba ka mabili ni sa mall? Ini ba yung tapol na di manidalon? Ha? Mabala ka ba ta mabili mawala ang Bible? Ay, sige lang, palit lang mo bago. Pero kung cellphone ang mawala, ba, ipanawagan pa na, i-post pa na, i-share pa na. Pero nakita ba mo, Bible, lost and found Bible, isa nakita sa Bible, kalihong, ginumidyo, kay importante gina sa kuha, naagib akong kinabuhi din na anak na hata. Kung mabili na may mo Bible, kasi may mo mabili na mabili pastor, hindi man na dinadala. Oo, lang po, hindi kita mawala. Naalam ang galing sa balay, i-ok-ok lang ang galing. Pa? Mga igsuon. Do we still love the Word of God nowadays? Pa? Listen ba dalawon ang Biblia? Wala man po na po mo gi-encourage na inanipod ka na po sa ako ang Bible na daladala. Kaya kan ibukat ng yun sa gawagan, magreklamo ko lalo na mag-travel ko. Naman ko gamay na Bible, pero hindi mo ko comfortable dito. Mas comfortable mangbukuan ni Kailangan may banding na nilwa. When you look at my Bible, puno kayo ni colorful kayo.
nganong colorful man na kay naanay mga special message si Lord na kanira po nagsabot ni Lord. Anong pink na, anong orange na, anong green na imong makita din kami lang buwan ni Lord na nakabalo. Once you open my Bible, makaingon lang ko colorful kayo ni Bible ni Pastor. But those words na akong i-highlight na handmade special communication ni Lord na. That's why hindi kayo comfortable magdala online Bible. Pero sometimes, pag kailangan din ako comfort, yung pinakauna kong Bible na pinadala ko, which is yung maliit lang, yung N90. Pero meron talaga akong pinakaunang Bible na binigay sa akin, which is yung NLT. Yun ay naipamana ko na. Pero yung NIV ko, yun talaga yung pinag-iisipan ko kung papamana. Na naman, very important ang Word of God, mga isuon. This is our life. Naadiri ang talan. Ano ma-stress, ma-depress ng kay wala na kay Lord, hindi ka sa Ginoo. It's easy to read the Word of God. Kapag mo ka mabasa, tama? Pabasa, hindi mo ang talang nakasulat diri. But the wisdom, the understanding, the knowledge, ihatag lang sa mga sarili. There are times in your life when you read the Word of God, makahingon na lang ka, Lord, murag ako nagiti. Murag sakit na ni Lord. Bakit parang feeling ko ako kinakausap mo si Paul Manilero, Lord, ang bida? Murag ako lagi ni si Paul dirigahi o bulo. Diba? May mga ganyan moment kasi bakit dahan-dahan na yung buhay mo ay pinokolek mo sa salita ng Panginoon. You did not just treat this Word of God as a simple book, but this is the book of life. Nandito ang manual natin sa buhay. Kaya nga lagi natin itinataas, this is my Bible. Pero karamihan ngayon, ano lang tinataas? This is my Bible. Ang cellphone na lang ang Bible. Actually, I will not discourage you to use Bible na po. Hindi problema. May Bible, hindi ako na. Even me, I am using this. Lalo na, eto mahalaga na talaga itong phone na itong noong makahilog last time na nag-reformat ang phone. Tanan ako files na wala. Even yung mga preaching na nakasave dito na mawala. Pictures na mawala tanan. Kapag ko kung nakaingon na lagi permanent my life mo. Wala kayo mag-preserve even sa butang mo. Lord, wala naman kayo. Wala naman mo. Buhat na pa po, Lord. Ang maiiwan lang talaga ay yung na-save sa Google at siya kayong sa notes. Kasi naka-save sa Google. The rest, wala na. Sige na siya nag-reformat. Nakala ko mawala na ako ng phone. Nabuhig pa man siya, kaya pa. Maong bilin dyo ko mag-assure sa inyo ha, na diri mo mag-rely. Kaya even kaunsa pa na siya ka-high-tech, pwede na siya mawala kung kalit. May mga cellphone siguro, baka na ano na siya yung sa katagalan niya. Hindi na siya ma-open kung hindi siya i-reformat. Kaya nga, yun yung last resolution nung pinaayusan ko, ma'am, mawala talaga ito lahat mo. O di na po ba mabackup, hindi na siya i-read ng computer. Pwede pa sana i-copy paste mo, ma'am, pero wala na. Kung gusto mo mabuhay ito ulit, talagang i-total shutdown na natin. So wala na po yung choice. Ay sa mong palit ko ba po, sayang pa po. Pero ang Bible book, hindi siya ma-face. Unless di mo nibisi-bisi mo magsulubon. Hindi mo mawala. That's why it is important for you have Bible. Sabihin mo sa katabi mo, pagdala mo Biblia. Bring your Bible. Hindi lang din pang ano lang yun siya, pang casual. Dapat may Bible po talaga kayo. Ang walay Bible, sige next week, pag nagaan ka mo Bible. Murang makaulang mo siguro manghatag tag-Bible no, tapos kita mismo walay mga Bible. Manghatag na tag-Bible next week, at Thanksgiving na rin nato, kabalo ba mo na? Thanksgiving na nato next week. Manghatag tag-Bible sa laing tao.
pagkaulaw no, nakita mismo may Bible. Pa? Kung kamo mismo may Bible, kamo na lang ang gawang tagaan. Ha? Kaya ulo kayo kung maghatag ng Bible, kasi ikarish na ito, nabasahin ninyo na ang kinukit diri. Tapos ikaw mismo, wala kayo kaugaling ng Biblia. Alam na lang, magpalit ang bagoy pangatag. Sandaan mo yung Bible. Because we want, especially this coming January, it's our Bible month. So natin activity na mapag-usahan mga unang kay Bible. So mag-decide ang activity na para mabalik na sa love sa Bible. Kung they don't have your faith, our fear of the Lord, paano mo i-hide? Dahil nakikita niyo po yung lampstand na yan. Yung lampstand na yan ay, ano to? Nakikita yan kahit saan. Ngayon, wala na masyadong ganyan kahit street naman, wala naman hinanap. Alam niyo po ba na tulad ng isang lighthouse, alam niyo po ba yung lighthouse? Pakibalik daw sa Pikas. Di ba? Yan po yung lighthouse. Nakikita po ba po yan? Sa atin dito, wala na ganyan, no? Meron? Ay, sa kusyong. Yung parola na tinatawag. Yan. Napakahalaga ng bagay na yan. Bakit importante? Ang lighthouse doesn't shake ships. Hindi hinahabol ng mga ato. Hindi hinahabol. Pero, it simply shine. Its purpose is to help others find safety. Kasi yun yung magiging guiding light nila. Pag nakita mo yan, naliligaw ka, nakita mo yan, alam mo, safe ka na. Yan ang importance ng lighthouse. Kaya pinapailaw yung umiikot ang ilaw niyan para sa mga karating lugar na naliligaw, makita mo yun, yun yung magiging guiding light mo. Yun po importante ng importance ng isang lighthouse. Likewise, your consistent Christian testimony can guide others to salvation in Christ. I-preserve pa ba nato ang ato ang Christian testimony? Pinipreserve pa ba natin kung paano mo nakilala ang Panginoon sa buhay? Ha? Kasi paano mo na-encounter ang Panginoon, that story could lead other people to Christ. Alam niyo po ba, na there are times na hindi mo kailangan magdala ng Biblia, ipakilala lang si Kristo? Share mo lang yung buhay mo. Kung gaano ka namuhay sa kabilingan mo, ang worst you are. Paano ka nang bago dahil kay Kristo? Hindi dahil binago mo ang sarili mo. Hindi mo pwede sabihin na, kasi nung nag-decide ako na magbago, hindi pa rin ako nagbago. Pero nung binago ako ni Kristo, kahit ayoko, bigla na lang nawalan ako ng gana sa lahat ng mga ginagawa ko. Diba? Diba yung mga nakilala natin ang Panginoon sa buhay natin, yung dating nakasanayan mo na hirap kang tanggalin sa buhay mo, bigla na lang nawalan ka na ng gana. Bakit? Kasi si Kristo buhay na sa buhay mo. And that is our testimony. Kung paano kami nagroso, paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. And we as Christians, as followers and disciples of Christ, preserve that testimony and share that testimony to other people. Ayaw na ikaulaw. Kaya wala din mo ipanghambog at di mo kaugalingon, ipanghambog din mo si Jesus. Hindi mo itinataas ang sarili mo, hindi mo i-glorify ang sarili mo, kundi ang Panginoon sa buhay mo. You glorify Christ in your life. You glorify Jesus in your life. Na mga kapatid, napakahalaga po, pagmalaki natin po paano mo use ang Panginoon. Worst na yung buhay mo naman. People might use that para ipahiya ka. Kani si grabe ka sugar sa walay. Grabe ka paluhubog, magkabang ka sa hubog. Kaya nga meron din ako nakita sa TikTok ba, na I think, hindi ko alam kung anong live niya kasi sinasabi niya na, manandi ako, sinasabi ng mga tao, manandi ako, marami ako lalaki sa buhay, masama ako, galing ko, yes, sabi niya pa, yes, I am like that before. You can use that against me, sabi niya, but I am like this because of Christ.
nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko. Kaya nga ganito ko binabahagi sa inyo. Kasi malapit na bumalik ang Panginoon. Yun yung ginagawa niya lagi sa kanya TikTok account. Right? Nag-share siya ng Word of God. Hindi niyo ba napapansin, ang dami ng mga sakulang nangyayari, ganun siya, dami nakabuhod ba? And, meron pa yan sabi sa kanya na, akala mo naman kung sino ka ngayon makastandard sa, kasi meron na siyang standard na sa right person, na makakasama niya sa voice. Akala mo naman na hindi kung sino-sinong lalaki ang dumaan sa buhay mo. Yes, I have like that before. But this time, I am now living for Christ. That's why my standard is the standard of Christ. But pwede gamitin ng kaaway ang buhay mo noon kung gaano ka kasama. Pag bumapak ka sa kalansinan, lumitaw ka sa sobrang kahay, yes. Sabihin mo sa kanila, yes, I am like that before. But I am like this today because of God whom I serve. Because of Jesus Christ, my Lord and King and Savior. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Hindi ako magbabago kung hindi dahil sa Kanya. Kung hindi siya dumating sa buhay ko. Kaya utang ko sa lahat ng ito sa Panginoon. Kaya ikaw, na namumuhay sa hindi pagkata, this is your time. Encounter Jesus. Desire for Jesus. Kasi siya lang makakatulong sa iyo. Lahat ng problema na meron ka ngayon, lahat ng kadiliwang luwan na napapasok sa isipan mo, kaya ni-listen, baguhin ang Panginoon Jesus. Diba? Sino ang maipataas? Ikaw pa? Ang Panginoon Jesus. So never be shy of your story, no matter how worse it is. Dahil hindi mo ipinapataas ang sarili mo. No. Pero pag sinabi mo, ako sa una, grabe yung ko kayo, private ako. Suma kong laon, di ba yung ako may graduitan? Kung wala na ako nagpanigamot sa mga kaugali mo, hindi ko makamupan. Kung sa may naipataas ka na, ba si Jesus nila? Wala. Kung ako. Sabi ko ba, finger, pwede tanggalin ang Panginoon ng talino mo, maging sinto. Sa Ginoo ng Diyos ang tanan. If you share your story, only Jesus will be lifted high and alone. Let's speak the light to other people. Pangatlo, your purpose brings glory to God. In Matthew chapter 5, verse 16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. The ultimate goal of influence is not recognition, but revelation. Ano po ibig sabihin ng ultimate goal? Bakit po tayo mag-influensya sa ibang tao? Hindi para ma-recognize ka na mabuti ka, magaling ka, ikaw ang pinaka-the best. Because the affirmation of other people will not matter in your life anymore. Kaya sabihin nila na, ikaw talaga ang pinaka-the best sa lahat ng the best. Will it matter? Nakakadagdag ba ng kaligtasan ngayon? Plus points ka ba doon sa langit? Wala plus points sa langit. The reputation of people will never matter. What really matters is the revelation of the Lord Himself unto you. Revealing the goodness of God. People should see our good deeds and be led to glorify the Father, not us. Kaya ka gumagawa ng kabutihan para maluwalhati ang Diyos. Kaya nga sabi, I was made. I was made to worship and I was made to glorify God. Amen. Now you have a purpose. You have a destiny. And your destiny will be in the hands of God. Muna ang ato ang purpose sa kinabuhi. Now, you don't need to fear. Kung itawag pa dyan ka sa Ginoo, you don't need
pastor. Nabi sa punsaon, wala ni mag-say no. Ihatod man dyan ka sa Ginoo din, ha? Pa? Tanawa ang life ni Jonah. Nagkikiyas-kikiyas pa. Lord, bahala ka nila. Dikit ko anang inibig sa imo na lang na. Bako sa tuwang tayo pa. Imo na lang na. Nagkiyas pa siya. Sa Manitabo. Ginabay, gihapon siya sa dagat. Kaya nga naman, siya may nakapos o tubol. Ikaw, din si Bernungan, ay nanong nagkatumutubol, pinili. Okay? Ginabay. Wala doon pa ba ka? Nagilabay ka? Mulan pa ba ka nilabay ka? Pa? Mga siguro nagkatumol itong pamilya, kaya nga kayo wala dito bang sabihin ng wala pagtawag. Nagkaw dito. Wala doon pa ba na iabot mo, bago mo malakaw din ang sa Ginoo. Remember this, my dear brothers and sisters, kahit anong gawin mo, iwasan ang Panginoon. Hindi mo maiiwasan ng Diyos. Bakit? Anong sabi? Ang sana ng Panginoon, kahit nasa pinakailalim ka ng tubig, sa pinakataas na alapaap, at sa pinakamalayong kuweba, nandyan ang Diyos kasama. Ha? Kaya mga kapatid, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Kung huwag ka nang magpastor, ihahanda ka na bago ka niya ilalagay kung saan ka niya tinawag. Hindi naman pagsabing, Lord, sige Lord, itawag mo po yung mga pastor. Here I am, send you. Pagkaugma, okay, kabubakan. Hindi mo na siya inahanda yun isuod. Ha? Dahil padala na kasulat, okay? Marlon, ipadala na nga sa kakabubakar kay nag-yes ng Lord. Hindi mo na inana si Lord, no? It takes time, it takes process. Ihanda ka niya. Marami ka pang, sa tao pa, marami ka pang kakainin bigas. Marami ka pang paghahandaan. Di ba nga, ang sundalo, polis, basta man in uniform, pagtanggap nila yan sa kanilang, pagsabing nakapasa ka, qualified ka na ngayon na magsundalo. Hindi mo yan agad isend out, okay, doon ka na agad sa, sa ampatuan. Doon ka sa mama sa palo. Di ba, ititry pa yan. Lalo na sa militar, ang ginagawa nila, tinatanggal ang civilian mindset. Kasi ang civilian mindset, mahadlok pamanan. Pero ang military mindset, iwan ang pamilya, bayan ang mauna. Diba? Kasi ang military, ang civilian mindset, of course, mauna ang pamilya. Bahala mo mamatay ka lang na ako kaya ako pamilya. Pero, ang military mindset, uunahin ang bayan bago ang pamilya. Ang Christian mindset, uunahin ang Diyos bago ang lahat. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Kapag nagkaroon ka na ng Christ mindset, hindi mo na uunahin ang mga bagay sa mundo ito. Hindi mo na aalalahanin ang pamilya mo. Lord, pag nagpastor ako, paano ang pamilya ko? Lord, pag nagpastor ako, o pag nag-yes ako sa tawag mo. Pag nag-missionary ako, Lord, paano ang pamilya ko? Paano sila mabubuhay? Hindi na gano'n ang pag-iisip ko. Lord, here I am, send me. Ikaw nang bahala sa Panginoon. Let me go where you want me to go. Ikaw nang bahala sa Panginoon. Alala niyo pa ba yun? Nung tumawag sa Panginoon ng alam ng disipulo, sabi ng isang disciple, Lord, wait lang, ilibig mo muna yung patay ko na pamilya. Ano sabi ng Lord? Kaya mo ilibig ng patay sa iyo. Sabi ng Lord, magpaalam lang sa pamilya ko. Diba? Ano sabi ng Lord? Kung hindi mo kaya iwan ang pamilya mo, hindi makakaya sumunod sa pamilya. Bakit po sinabi ng pamilya? Ibig sabihin, iwanan na, baliwalang iwan ang pamilya. Gusto ng Lord, wala nang hahadang sa'yo. When you seek God first, you don't need to worry about everything. The time that I seek the Lord, I really ask the Lord paano ang family ko. Because I am still supporting my family during that time. The Lord need me. Saan ba ang mas makakabuhay ng pamilya mo? Ikaw mo. So I surrender, Lord, hindi ko kaya na buhay ng mga
capability and capacity. Pero ikaw nga yan. The time that I totally surrender, nangabulit ng yapon ng tanan. That's why those fear na ginabutang sa kaaway sa inyo, ha? Gamay na kayo na sa isa kadako sa inyo. Kahit kasing laki pa ng barko ang inaalala mo. Kasing laki at kasing lawak naman ng karagatan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Ano lang naman yung inaalala mo? Pagkain, tahanan, trabaho, pera. Hindi ba kayang bigay ng Diyos na pinaglilingkuran mo yan? Diba? Nung kailangan nga nila magbigay ng kanilang ng handog, diba? Sabi ng disciple ni Lord, kailangan natin magbigay sa ngayong the time, sa kanilang emperor during that time. Yung wala kayo emperor ko lang. Sabi nila kasi kung pato sa isla, buksan mo yung mga diba? Isipin mo yun naman, may kwarta sa isla. Kayo mag-provide ng Lord. Hindi sinabi ni Lord, wala na tayo kwarta ka Lord. So, paminghas ang kulit ko. Pagbabaho sa mo para makabayad ka. Ang simple lang sa kanila, kunin mo sa isla. Lord, kailangan mo na rin, wala ka na masasakay. Pumunta ka sa ganitong lugar, sabihan mo yung may-ari ng dangkin, sabihin mo, kailangan ni Lord, bibigay sa iyo ng dangkin. Ang may-ari pang isultian. Can you imagine? Sabihin mo yung may-ari ng dangkin, kailangan ni Lord yan, bigay sa iyo. Wala na mo si Lord, okay, mag-itak sa ka, watsa mo, pagdahok sa mo, dangkin, kasi nangimabong nila. Or pag-announcement sa mo, kasi na dangkin, ang paulang nila. Si Lord mismo ang nag-provide. Even yung may-ari ng dangkin, walang nagawa kasi si Lord ang may sabi. Ganun po ang Lord magkumilos sa buhay. I remember the time that we are really in need ng sasakyan. Kasi every month na talaga kami biyahe. Hindi pa ako official. Pinaka-inili ako sa Lord kasi nga nauwala na nalilimitan. Lord, sa makabuang mo ba na pagdating mo sa isang municipality nito, grabe, kakusok ang ulan. So, kailangan na kalingkod kami. Pagsunod na po ng municipality, hastang initan sa nakatanan. Alam mo yung makikita mo talaga naglampas na ang ulan? Nakalabas, hindi man ang ulan sa lugar nito. Alam mo yung galing kami ng makilala. Talaga nakabalute kami, pandi kami ba? May makasan naman ang kasunod. Pagdating namin ng Pidapawan, hastang inita kayo sa nakatanan. Kami lang ang nakalingkod. Ano mga sira ulo ito? Pagdating na naman namin ang sunod ng municipality, mga Kabakan area, umulan na naman. Ay, nakahubad lang namin. So, ikaw na naman kami, bihis na naman. Ito na naman. Pagdating namin ng mga pagalungan na area dyan naman, wala na namang ulan. Ibuwang magjutaan sa ulan. Uy, garaon, maling ulan. Lord, saan naman itawon? Kasi hindi namin ihubad yung suot namin grade ko. Kasi sobrang init. So, kailangan hubarin na naman namin. Pagdating naman sa ulahan, umulan na naman. Kaya doon na talaga na umiiyak na ako sa Lord. Ano man sa mga anak ko, Lord. Lord, gusto namin humingit sa'yo ng sasakyan, pero yung sasakyan, titik pa namin ako. Una, we cannot afford it. Kung meron man kami masasakyan, alam ko, ang pinaka-challenging dyan ang maintenance. Diba? Magagasolina ka, magpapais ka, mag-change oil ka, and everything. Malaki talaga yung maintenance. Paasa man ka mag-report anak. Although i-provide na natin, Lord, kabilang yan, pero alam ko gano'ng expensive. So, Lord, hindi pa po mamayo dahil sa inyo yan ang pagkakot. But Lord, I believe that it is you who will provide. Pero wala po po kabalo, kung saan po niyo mag-provide. Pero ang ginoo, maayo, wala din niya, ditagaan ng sakyanan o armo, wala po bigas to para sa sakyanan. Kung sa iba ni Lord, di pa wala may sakyanan. Si Lord ang nagbunit sa tagi, ay nag-touch sa tagi, because that car that we are using, yun na sa buwan. Who could ever imagine, yung car na yan ang touch sa buwan.
Hindi yan basta-basta pinakain. Ipagamit ka na sa hili parinti kaysa sa parinti. Nagulat na naman ko nung sinubukan pasuluhin ang pera, pinahiram. Every time we need it in the ministry, pinapahiram. And that is for free. Kami lang ang magasolina, kami lang ang pag-inis. Walang pinabayad sa maintenance, ibo na yung pinagasolina ko, inahangon. Kinsay nag-provide? Ang Ginoo. Kinsay nagsuko sa Ginoo na paulamon ni? Ang Ginoo. Pag kinsay nagsuko sa tag-iya? Ang Ginoo. Hinana ang Ginoo mag-provide. Kabalo siya sa sitwasyon sa iyong kinabuhi. Wow. That's why worry? Why fear? Kung ang Ginoo ay mong gialagaran, bisag pag-iya sa kalambutan, diri sa kalimutan, kaya niya tingnan, ihatag na sa akong alaga. Ipahulam na sa akong alaga, ikinahanglan mo. Hinana, kamahayo ang Ginoo na akong alagaran. That's why fear in answering this call. Gano'ng mag-worry man ka kung mawalan ka po ka. Ipapractice naman ka sa una pa sa Ginoo na magtusto ka o ginamos. Ipapractice naman ka sa Ginoo na ang inyong bukas sa una kay mais. Ipapractice naman ka dahil sa Ginoo na ang bukas para kadaghan lugawon. Then why worry ka ron? Hindi na makasudan mo Wilson. Why worry ka ron? Wala na kay bagong sanina. Wala na kay kapalit sa iyong pagpagwapa. Nag-practice na makadaan sa Ginoo kung sa siya mag-ilog sa inyong kinabuhi sa una. Walang-wala. We started from nothing before. Wala maging siguro nag-start na rin ang mga anak sa dato, no? Kung naaman si Amen. Nag-start din ba na pagmata pa lang, golden spoon. Pagmata pa lang, disakyanan, hatid sulo. I believe most of us, halos tanan din we started from nothing. We experience magkamang sa kanso. We experience na mapagtawanan, kutsain ng ibang tao. Ipahiya ng ibang tao. Pero alam mo ba, ang lahat ng iyong preparation ng Lord sa'yo, kung paano ka mag-respond sa Lord kahit walang-walang. Ngayon pa kaya, naabundansya na ka? Kaya pa ba nato mag-respond sa Lord bisag abundansya na ato? Atong panginabuhi? Kaya pa bang magsabi sa Lord na, Lord, yes, Lord, here I am, send me. Lord, yes, Lord, I will serve you. Kaya pa ba? Meron ka ng business? Meron ka ng trabaho? Kaya pa ba? May anak ka na, may pamilya ka na. Kaya pa ba? Ngayon bang abundansya na ang buhay mo? Hirap ka na bang sabihin, Lord, here I am, send me. Nang beses kong sinabi sa simbahan nito na darating ang araw magkakahiwa-hiwalay tayo. Hindi dahil nag-away-away tayo, kundi dahil tinawag na kayo ng Panginoon at tinagay na kayo kung saan kayo nalagay. Hindi nga nagkamali ang Diyos. Kaya nga sabi ko, kahit mismo ang asawa ko, hindi namin naisip na pwede kami paghiwalayin ng ministry. Si Janica, ilang taon na kami magkasama niya, mga wala kami buod sa una. Pero nung tinawag siya ng Lord, wala tayong magagawa. Nahilang-hilang man siya, wala din siya nahimo. Hindi man siya gusto, pero wala din siya nahimo. Kaya naman, ditawag naman siya sa Ginoo. Kung pasalamat na nga silingan lang gapon ka, para makauli-uli lang gapon ka dali. Hindi ka pareha na madalagin sa lakuan. And I believe, hindi lang sila ko. Each one of you here, you have your calling in you. I don't know, kinsa sa inyo ang pastor, kinsa sa inyo ang missionary, kinsa sa inyo ang payuniri kung simbahan wala kung mabalo, pero ang Ginoo na mabalo. Isa lang ang alam ko, pinili at tinawag kayo ng Panginoon. Ang tanging trabaho ko ay ihanda kayo, turuan kayo, i-equip at i-train kayo. Kasi anytime na sinabi ng Panginoon, oras na, hindi
ka pwede magsabi, Lord, wait lang, hindi pa ba yung kaayo ka pa, Lord? Wala na, oras na. Timeless na. Ha? The time that the Lord told me na kinanglan na lang ko din mag-start, ang question ako, Lord, bulang-bulang pa ba yung bagubad sa mga pastor before? Sa tatlong pastor na nadaanan ko, doon lang sa pinakaunang pastor ako sumama. Eh doon sa pangalawa at pangatlo, wala na. Sunday boomer na lang po atong panahon na. Then pagka-ikatlo, sinabi ng Lord, you need to go. Start na. Tapos hindi pa talaga pwede na, Lord, ka nang pwede next year na lang. Or pwede ka na preparation lang sa ano ang focus agad, kailangan pabilis, madaliin. Lord, ka nang, wala din ka nang lihok. Look at what happened. Ang bilis ang pinapagawa ng Praise God. That's why the Lord wants to train you immediately. Para maihanda kayo. Why we have our pastoral staff? Because anytime we pull out sila ng Lord, andyan na sila. Gusto man yun ako na Powerpuff Girls, kipidirino, kay kami, Trace Marias, kipidirino. But then I believe anytime, pwede rin sinapuri na tilagay ng Lord kung saan mas ganda. And I believe the Lord will raise you all here. Hindi na lang may maling pastura kay Lord. Hadok naman na, hindi na mga hadok na magsukon. Kung anong gibutang mo dili para magpungko-pungko. Ha? Wala mo gibutang nila sa Ginoo para lang magpungko, maminaw muli. Andito kayo para ihanda ng Diyos. Kasi marami pa kayong kaibigan, kakilala, kapitbahay, kamag-anak, kapamilya, kapuso, lahat na hindi pa nakakikilala sa Panginoon. Whether you like it or not, the time is ticking. The time is running. Hindi pa lang galing sa ato, malubat-lubatan ka na, mahapit ka na sweeping? Advance din. Ako galing, alas 9 pa lang. Simba pa lang ato ang gina-worry. How much more magpalit kasi mo? Malubat-lubatan naman galing ka, kung malit na kasi mo, malit na kasi pagsimba, ay hapit na ang oras sa pagsimba. Di ba ito malubat-lubatan? Kung una-una, hapit na ang Ginoo. Ha? Kung meron ako yung approach na, Kuya, simulan natin. Kaya sabi ko, Kuya, hindi ba naubos na pag-work sa'yo nung masimula akong mag-aral? Sabi niya, yung plano ko ng pastora pero sa 2029 na. Dugay na kayo, Kuya, sa kayo ang plano ko. Hindi ko lang nadugtungan sa ato sa sinabihan ko yung pastor na sa gusto mo. Kausapin mo ang network na sabihin mo sa kanila. Hindi na tayo nakakasigurado buhay pa tayo sa 2029. If you are sensitive enough, nagpanghitabog na tanang ginoo sa Biblia, nangyayari na ang lahat ng signs na babalik na ang Panginoon. And do you think sure ka pa, nakaabot ka pa ng 2029? Eh, paano kung babalik na si Lord 2027? 26? Wala ka kakaserve eh, 29 pa man. So that means magpabiling pasak ka. Lord, I still have unfinished business. Sabi, sa kamuhingon kay Lord, Lord, musunod na ako kumuha kaya lang sa ka. Gusto ba niyo magbilin mo rin? Gusto niyo bang maiwan kayo ng rapture? Yes or no? No! Diba? Anong wala doon pamanin niyo ang 2030 bago mag-respond sa tawag nilo? Ano nila ikaw na nailayon? Why you can't answer? Bakit may timeline pa kayo na si Lord may hawak ng timeline natin sa buhay. Mga kapatid, alala ko po sa bawat isa sa when we live purposely for God, our influence becomes our disgrace. Paano ka makaka-influensya kung ikaw mismo hindi mo inihahanda ang sarili mo para maka-influensya ng tama sa mga tao nasa paligid sa iyo? Paano ka magagamit ng Lord kung hindi ka naman magpapagamit? Paano ka
1 Peter chapter 2, verse 12, live such a good lives among peoples, that they may see your good deeds and glorify God. Gusto ng Panginoon malugod. Mamuhay tayo na nabibigay lugod sa Kanya. Alalahanin natin ito, na hindi natin kayang mamuhay ng tayo lang. We cannot reflect ourselves to other people. What we reflect is God Himself. Ang ilaw ay hindi nagmula sa atin, nagmula sa Panginoon. Alam niyo ba na ang moon ay hindi nagpo-produce ng kanyang ilaw? Ang moon, ang ilaw niya ay nagmula sa sun. Hindi makakapagbigay ng liwanag ang moon every night kung wala ang sun. The source of light of the moon is the sun. Now, like us, human beings, disciples, and followers of Christ, we cannot be the light to other people if we will not reflect the light that comes from our Lord and King. Because we cannot produce our own light. We cannot produce our own faith. Nagmula yan lahat sa Panginoon. We have no light on our own. We reflect the light of Christ to a dark world. Tandaan po natin yan. Gusto man natin maging mabuting tao, pero hindi natin mapuproduce ang kabutihan kung hindi tayo nakakuha ng kabutihan na mula kay Kristo. He is the source of everything. He is the source of our life. He is the source of our saltiness. Kaya mga kapatid, this is the time for you to be reminded and awakened. Respond to the call of the Lord. The question is, are your good works leading others to glorify God or admire Him? Namuhay ka ba para sa sarili mo o para sa ibang tao? Yung kabutihang pinapakita mo ba ay para sa sarili mo o para maluwalhati ang Panginoon sa'yo? Now, as I end, Jesus declared, you are the soul. You are the light. That's not a suggestion. Hindi lang po sinasabi sa Lord, I think you are the soul and you are the light. No. That is equal. Tawag po ng Panginoon sa atin na maging asin at maging ilaw sa mundong ito. Your purpose is to preserve what is good, shine truth in darkness, and glorify through your life. Glorify God through your life. And when your purpose impacts others, you live beyond yourself. You become a vessel of transformation of God's life. Remember this, mga kapatid. Be the soul that preserves. Be the light that shines. And live a purpose that truly impacts others for Christ. Mga kapatid, na itatak sa ating isipan na hindi tayo namumuhay para sa ating pansarili lang. Inayahan ko pang bawat isa sa ating ito ngayon. At ngayong umagang ito, pagbulit-bulayan natin ang mensahe ng Panginoon, ang kanyang salita, na nagpapaalala sa atin na tinawag ka niya, pinili ka niya, para maluwalhatin siya, para paglingkuran siya. We are made to worship. We are made to bless His holy name.